Noche buena sana, pero ang hiya na ibinigay sa akin ng sarili kong anak, si Ramon, sa harap ng buong pamilya, mas masakit pa sa suntok. Wala ka ng silbi, tatay. Umalis ka na, yan ang sabi niya. Walang utang na loob. Ako ang nagbayad ng milyones para sa pag-aaral at bahay nila. Pero sa kanila, isa lang akong sagabal. Isang pawn na itatapon lang. Umalis ako, oo. Pero ang trump card ko, hindi nila nakita. Ang lihim na yaman ko, ang mga ebidensya ng utang at pagtataksil nila. Akala nila, durog na ako. Pero babawiin ko ang aking dangal. At magbibigay ako ng lesson na hindi nila malilimutan. Narinig mo na ba ito? Kwentuhan mo ako. Paki-like at share. Natigilan ang mga bisita. Ang asawa niyang si Selena ngumiti lang ng bahagya. Ngumiti rin ako pabalik at iniabot sa kanya ang isang folder. Oh, heto ang regalo ko sa iyo bago ako umalis, anak. Binuksan niya iyon at sumigaw. Lahat nakatingin, hindi nila alam na nagsisimula pa lang ang paghihiganti ko. Akala nila, nasira na nila ako. Pero nagkakamali sila. Amoy ng gravy at matinding galit ang buong silid kainan. Ang lumang nara table namin, may mga gasgas mula sa dekada ng mga handaan. Pero ngayon, parang nabibigatan sa huling labanan namin. May mga maruming plato na hindi nagalaw. Lumalabas ang kape sa mga mug na may basag. Si Ramon, nakatayo sa dulo ng lamesa, namumula ang mukha. Nagmamadali na parang konduktor ng gulo. Si Selena, nakaupo sa tapat ko, nakakrus ang mga braso. Ang mga kuko niyang maayos sa manicure ay nagtatapik sa lamesa. May ritmo ng panghahamak. Mahigpit akong nakahawak sa tinidor ko. Ang lamig ng metal, ang tanging nagpapakalma sa akin habang dinudurog ako ng mga salita nila. Tay, kailangan namin ng pera. Sigaw ni Ramon, matalim ang boses. Gumuho na ang bahay na to. Hindi mo pwedeng ipunin lang ang pera mo habang kami naiipit dito. Tinaasan ko siya ng kilay. Ipunin. Binayaran ko ang utang sa bahay na to bago ka pa isilang, Ramon. Ano ba talaga ang problema? Si Selena naman ang umabante. Ang ngiti niya, kasing nipis ng yelo sa labas. Ang tungkol sa pagmodernisa, Tomas. Gusto naming maging bago. Bagong sahig, bagong kasangkapan. Hindi mo maiintindihan. Naiintindihan ko ng husto. Nang pag-aayos ay isang palusot lang. Ang telepono ni Selena, nakasandal sa baso niya ng alak, nagpapakita ng isang makintab na larawan ng isang leather sofa na mas mahal pa sa luma kong pick-up. Si Ramon, naglalakad na ngayon, itinapon ng isang nakatiklop na papel sa lamesa. Ang presyo ng kontratista, sobrang mahal na sa dami ng upgrade na hindi naman kailangan. Hindi ko na kailangang tingnan yon para malaman na ginastos na nila sa isip nila ang budget. May ipon ka, tay, giit ni Ramon, tumataas ang boses. Anong saysay ng pag-upo mo dyan? Hindi ka na bumabata. Masakit ang parinig na iyon, pero pinanatili ko ang aking mga mata sa lamesa. Sinusundan ang isang pamilyar na gasgas noong si Ramon, 10 anyos pa lang, ay inukit ang initials niya gamit ang kutsilyo ng mantikilya. Noon, tiningnan niya ako na parang bayani niya ako. Sapat na ang ibinigay ko sa iyo, sabi ko ng mahinahon. Nakatira ka rito ng libre. Masigit pa yon sa natatanggap ng karamihan. Suminghal si Selena. Ang tawa niya ay parang kutsilyong nakabalot sa sutla. Libre? Ito na ang museo, Thomas. Ginagawa pa namin kayong pabor sa pamamagitan ng pananatili rito. Ibinagsak ni Ramon ang kanyang kutsara. Ang ingay ay umaling-aungaw. Ang dami mong dahilan. Akala mo, santo ka. Pero pinipigilan mo lang kami. Namayani ang katahimikan sa silid. Ang uri ng katahimikan na sumisikip sa dibdib. Mas hinigpitan ko ang hawak ko sa tinidor. Pumuti ang aking mga buko. Hindi ito ang unang pagkakataon na tinaasan niya ako ng boses. Pero ngayon, iba ang pakiramdam. Mas matindi. Mas pinal. Ang mga mata ni Selena, kumikinang sa tagumpay, na parang hinihintay niya ang pagsabog na ito. Sana sumigaw na lang ako pabalik. Sana inisa-isa ko ang bawat sakripisyo, ang mga overtime sa trabaho, ang tuition sa kolehiyo, ang sasakyang ibinenta ko para mabili ang unan niyang kotse. Pero wala nang silbi ang mga salita. Hindi na nila maririnig. Selfish, ulit ko. Hinahayaan ang salita na umalingaw-ngaw.
Iyan ang tingin mo? Lumapit si Ramon, mainit ang hininga sa alak. Oo, hindi ka na kailangan dito, tatay. Kaya na namin ang bahay na to nang wala ka. Ang hangin ay bumigat sa bigat ng mga salita niya. Nanginginig ang labi ni Selina, halos hindi maitago ang kanyang kasiyahan. Inilapag ko ang tinidor, sinadya, at tumayo. Kumaskas ang upuan ko sa sahig, isang tunog na parang mas malakas pa sa dapat. Tiningnan ko si Ramon, pagkatapos si Selina. Ang kanilang mga mukha ay salamin ng kasakiman at katiyakan. Akala nila, nanalo na sila. Naiintindihan ko, sabi ko. Matatag ang boses sa kabila ng apoy sa dibdib ko. Naging malinaw kayo. Lumingon ako. Mabigat ang aking mga bota sa sahig at naglakad ako patungo sa pasilyo. Tinawag ako ni Ramon nang uuyam ang tono. Ano, yun na yon? Magtatampo ka lang? Hindi ako sumagot. Ang pinto ng silid-kainan ay nasa harap ko. Ang kanto nitong may gasgas ay paalala ng mas magagandang araw. Pagkahawak ko sa doorknob, isang kaisipan ang umukit sa gitna ng betrayal. Ibinigay ko sa kanya ang lahat. Ang oras ko, ang mga pangarap ko, ang bahay ko. Wala na. Nagsara ang pinto sa likuran ko. Pumihit iyon at nilunok ang mga boses nila. Tumayo ako sa madilim na pasilyo. Kumalma ang pulso ko. Akala nila, kaya nila akong sirain. Nagkakamali sila. Ipapakita ko sa kanila kung ano talaga ang ibig sabihin ng selfish. Ang aking silid-tulugan ay parang isang time capsule. Ang bawat sulok ay may alaala ng buhay na itinayo at nawala ko. Umikot ang kahoy na kama pagkaupo ko. Ang kutsyon ay lumubog mula sa mga tao ng pagkabalisa. Isang lampara lang ang nagbigay ng mainit na liwanag. Sumasalamin sa alikabok sa isang frame na larawan ni Isabel at Ramon noong 6 na taong gulang pa lang siya. Ang mangiti niyang may patlang sa ngipin ay nakatingin sa akin. Ibang-iba sa lalaking sumigaw kanina na hindi na ako kailangan. Hinaplos ng mga daliri ko ang salamin, nanginginig ng bahagya. Paano kami nauwi sa ganito? Tahimik na ang bahay ngayon, ang uri ng katahimikan na nagpapalaki sa mga iniisip mo. Binuksan ko ang drawer ng bedside table at kinuha ang isang lumang photo album. Ang takip nitong balat ay makinis na sa katagalan. Nagbuklat ako at huminto sa isang larawan ni Ramon noong 16. May hawak na football, ang kanyang mga mata ay nagniningning sa mga pangarap na tinulungan kong punduhan. Ibinenta ko ang lumang pickup ko para bayaran ang application niya sa kolehiyo. Sinabi ko kay Isabel na sasakyan lang iyon. Hinawakan niya ang kamay ko, ngumiti siya at sinabing, alam niyang hindi lang iyon. Pareho naming pinaniwalaan na sulit iyon. Isa pang pahina, isa pang alaala. Pagtatapos ni Ramon, nagdoble shift ako para bayaran ang tuition niya. Sumasakit ang likod ko mula sa matagal na oras sa mga construction sites. Niyakap niya ako noong araw na yon. Nangako na ipagmamalaki niya ako. Naniwala ako sa kanya. Ngayon, ang alaala ay umikot na parang kutsilyo. Hindi niya ako kailanman pinasalamatan, kahit minsan. At pagkatapos kinuha si Isabel ng cancer 3 taon na ang nakalipas, lalo siyang lumayo. Iniwan ako sa bahay na ito ng nag-iisa. Hanggang sa dumating si Selina, ang matalas niyang ambisyon ay kumakapit sa kanya. Pinalik ko ang pahina at nakita ang isang nakatiklop na resibo. Dilaw na sa katagalan. Tuition payment, PHP 650,000, PETSA 2,005. Inubos ko ang ipon ko para doon. Sinasabi sa sarili ko na iyon ay isang pamumuhunan para sa kanyang kinabukasan. Sa kinabukasan ko rin, naisip ko, may magpapatuloy sa apelyido ng pamilya. May makakasama sa buhay na itinayo ko. Sa halip, nag-uwi siya ng Selina. Ang malamig niyang mga mata ay tinitingnan ng bahay na parang isang premyo na kukunin. Pinago niya si Ramon, o marahil, ipinakita niya lang kung sino talaga si Ramon. Nagsara ang album. Itinabi ko iyon. Bumagsak ang tingin ko sa larawan ni Isabel. Ang malambot niyang kulot, ang mainit niyang mga mata, lagi nila akong pinatatag. Sinubukan ko, Liz. Bulong ko, magaspang ang boses. Ibinigay ko sa kanya ang lahat. Pero ang pagsisikap ay hindi sapat. Lalo na noong tumayo siya sa silid-kainan ko, naglalabas ng lason at sinulsulan ng isang babae na nakita akong hadlang. Ang tinidor na hinawakan ko kanina ay kumislap sa isip ko. Ang bigat niyon ay paalala ng galit na ibinaon ko.
Wala nang pagbaon. Tumayo ako, tumawid patungo sa bintana. Sa labas, dahan-dahang nahuhulog ang niyebe, snow, tinatakpan ng kalye sa puti. Ang kapitbahayan ay natutulog. Ang mga ilaw ng Pasko ay kumukurap. Idinikit ko ang kamay ko sa malamig na salamin. Ang aking refleksyon ay nakatingin pabalik. May uban na ang buhok, pagod ang mga mata, pero matatag ang panga. Gumugol ako ng mga dekada sa pagiging ama na nagbibigay, nagpapatawad, naghihintay. At para saan? Para sabihan na hindi na ako kailangan. Isang alaala ang sumulpot. Si Ramon, mga 8 taong gulang, isinara ng malakas ang pinto ng kwarto niya pagkatapos ko siyang pagalitan. Kahit noon, may init na siya ng ulo, pero palagi siyang bumabalik, nahihiya at humihingi ng tawad. Wala na ang batang iyon. Ang lalaking naging siya ay hindi karapat-dapat sa pasensya ko. Hindi rin si Selena sa kanyang mga kalkuladong ngiti at pangarap ng isang buhay na hindi naman niya pinaghirapan. Kinuha ko ang telepono ko mula sa nightstand. Maliwanag ito sa silid. Ang thumb ko ay nakalutang sa numero ni Benny. Si Atin Benny. Malalaman niya kung saan magsisimula. Isang tao na nakakita sa kapangitan ng mundo at lumabas pa ring lumalaban. Patuloy na nahuhulog ang niyebe, malambot at walang humpay. Hindi ako biktima, hindi na. Naging pundasyon nila ako ng matagal. Panahon na para gumawa ng bago. Ang lumang lugar ni Benny ay amoy ng whiskey at luma. Ang dim na ilaw nito ay nagpapahaba sa mga anino sa kahoy na dingding. Nakatira ako sa isang corner booth. Ang vinyl na upuan ay umikot pagkaabante ko. Ang aking mga kamay ay nakabalot sa isang baso ng bourbon. Sa tapat ko, humigop si Mano Benny ng kanyang serbesa. Ang kanyang sweater na kulay abo ay kasing luma ng kanyang pasensya. Naging kaibigan ko siya mula noong mga araw na nagtatalo kami tungkol sa mga blueprint sa engineering firm nung may saysay pa ang buhay. Ngayon isa siyang retiradong abogado na may kakayahan sa paghahanap ng totoo. Kinuwento ko sa kanya ang tungkol sa pag-aaway, ang sigaw ni Ramon, ang ngiti ni Selena, ang paraan nila ng pagdurog sa akin gamit ang salita. Nakikinig si Benny, naniningkit ang kanyang mga mata, lumalalim ang mga linya sa kanyang mukha sa bawat detalye. Pagkatapos ko, inilapag niya ang baso niya, malakas ang tunog sa tahimik na bar. Mga buwitre sila, Tomas, sabi niya, maingay ang boses. Akala nila, kaya kanilang durugin dahil matanda ka na. Hahayaan mo ba sila? Inikot ko ang bourbon, pinapanood ang amber na likido na kuminang sa liwanag. Hindi, tapos na akong magpabaya sa kanila. Ngumiti si Benny, isang bihirang bagay na nangangahulugang gulo para sa isang tao. Mabuti. Sige, tamaan mo sila kung saan masakit. Pera, pride, hanapin mo ang kahinaan nila. Tumango ako, nag-iisip na. Si Ramon ay pabigla-bigla, laging hinahabol ang susunod na makintab na bagay. Isang bagong kotse, isang mas malaking TV. Si Selena ay mas masahol pa. Ang kanyang ego ay nakatali sa mga hitsura. Ang kanyang Instagram feed ay isang altar sa isang buhay na hindi niya kayang bayaran. Akala nila, kaya nila akong takutin palabas sa sarili kong bahay. Ipapakita ko sa kanila kung ano ang magagawa ng isang buhay ng pagpaplano. Legal! Idinagdag ko, sinalubong ang tingin ni Benny. Walang pagkakamali. Tumawa siya, sumandal. Parang ikaw na nga ang taong nagdoble check sa bawat kontrata na sinulat ko. Kaya mo ito, Tomas. Hindi nila alam kung sino ang kinakalaban nila. Kinuha ko ang isang maliit na kwaderno mula sa bulsa ng aking coat. Binuksan yon. Ang ballpen ko ay kumaskas sa pahina. Ang salitang accounts ay nakatayo sa matalim na tinta. Ang finances ni Ramon ay gulo. Nakita ko ang mga late notices na sinubukan niyang itago. Ang paraan ni Selena ng pagngiwi kapag ang credit card reader ay tumunog ng matagal. Iyon ang simula ko. Mas nakakatakot ka pa sa akala ko, sabi ni Benny, itinaas ang kanyang baso. Sa hustisya. Kiniskisan ko ang baso ko sa kanya, ang bourbon ay hindi nagalaw. Sa mga kahihinatnan, ang bar ay umugong sa paligid namin, isang mababang ingay ng pag-uusap at pagkaingay ng mga bote. Isang jukebox sa sulok ang nagpatugtog ng ilang lumang kanta. Ang uri ng kanta na madalas kantahin ni Isabel habang nagluluto.
Itinulak ko ang isip na iyon. Hindi ako matutulungan ng nostalgia ngayon. Lumapit si Benny, bumaba ang kanyang boses. Sigurado ka ba rito? Kapag nagsimula ka, wala nang balikan. Sinalubong ko ang kanyang mga mata, matatag. Gumawa sila ng kanilang pagpili. Ngayon, ginagawa ko ang sa akin. Tumango siya, may kuminang sa kanyang tingin. Huwag kang uurong. Masisikipan sila kapag hinigpitan mo ang tornilyo. Itinago ko ang kuwaderno. Hinaplos ng mga daliri ko ang magaspang na tela ng aking coat. Nabubuo na ang plano, ang mga piraso ay nagkiklik sa lugar na parang mga blueprint na dati kong iginuguhit. Naging isang inhinyero ako noon, nagtatayo ng mga bagay na tumatagal. Sa pagkakataong ito, itatayo ko ang kanilang pagbagsak. Bawat tisa ay maingat. Tumayo ako, nagtapon ng ilang barya sa lamesa. Ang bourbon ay nanatiling hindi nagalaw, ang ibabaw nito ay kalmado. Salamat Benny, tatawagan kita. Iwinagayway niya ako. Huwag kang tumawag, gawin mo na. Ang kusina ay madilim, maliban sa mahinang liwanag ng flashlight ng telepono ko na tumatagos sa mga anino. Ang Nara table, na karaniwang lugar para sa mga family meal, ay isa ng larangan ng digmaan ng mga nakakalat na papel, bayarin, resibo, at isang nakakunot na bank notice. Iniwan ni Ramon ang mga ito, walang pakialam, akala siguro hindi ko mapapansin. Gumagalaw ako ng tahimik. Ang lumakong sweater ay sumabit sa gilid ng upuan pagkaabante ko sa gulo. Ang bawat dokumento ay isang bintana sa kanilang mundo at babasagin ko iyon. Pinuhat ko ang isang credit card statement. Ang mga numero ay nakikita sa ilaw. PHP 600,000 na utang, nakakalat sa mga designer clothes at restaurant tabs. Ang pangalan ni Selena ay nasa kalahati ng mga singil, kasama na ang isang handbag na nagkakahalaga ng PHP 100,000 na sana ay nakabayad na sa bayarin sa kuryente ng 2 beses. Umiling ako. Isang mapait na ngiti ang humila sa aking mga labi. Tinuya niya ang luma kong bahay habang sinusunog ang pera na wala naman sila. Si Ramon ay hindi rin mas mahusay. Mga late car payments, isang gym membership na hindi niya ginagamit. Ang kanilang kasakiman ay isang house of cards at handa akong hilahin ang una. Huminto ang mga daliri ko sa isang bank notice. Ang salitang overdue ay nakatatak sa pula. Na-miss nila ang 2 bayad sa mortgage sa isang maliit na kondo na binili nila bilang pamumuhunan noong nakaraang taon. Minsan, ipinagmamalaki iyon ni Ramon sa hapunan, sinasabing magpapayaman iyon sa kanila. Tumango si Selena, nagniningning ang kanyang mga mata habang nag-i-scroll sa mga larawan ng mamahaling loft sa telepono niya. Ngayon, nagbabanta ang bangko na i-foreclose iyon. Isinulat ko ang account number sa kwaderno ko. Ang ballpen ay kumaskas ng malakas sa tahimik na bahay. Isang alaala ang kumislap. Si Selena sa hapunan noong nakaraang linggo. Ang boses niya ay may panghahamak habang tinatawag niyang tacky ang dining room carpet ko. Iwinagayway niya ang kanyang tinidor na parang scepter. Sinasabing kailangan namin ng modernong kagandahan. Tumawa si Ramon, sumasang-ayon, habang nakatingin ako sa mga larawan ng pamilya sa dingding. Nagtataka kung kailan huminto ang anak ko sa pagtingin sa bahay na ito bilang tahanan. Ang carpet na iyon ay pinili ni Isabel pagkatapos ng mga oras ng debate sa tindahan. Gusto nilang alisin iyon, burahin siya, burahin ako. Napatingin ako, nakarinig ng creak mula sa pasilyo. Bumilis ang tibok ng puso ko pagkapatay ko sa flashlight, binalutan ang kusina sa dilim. Matanda ang bahay, laging umuugong, pero hindi ako pwedeng mahuli. Idinikit ko ang sarili ko sa counter, nakikinig. Wala, tanging ang ugong lang ng ref at ang malayo na tik ng orasan sa sala. Bumuga ako, kumalma ang aking hininga. Nasa itaas sila, marahil tulog, walang kamalay-malay sa bitag na nilakaran nila. Binalik ko ang ilaw, nagbuklat ng mas maraming papel. Isang resibo para sa isang wine club subscription, isa pa para sa isang spa day na kailangan ni Selena. Ang bawat linya ay isang sinulid sa web na hinabi nila at inihahanda ko na ang mapa nito. Ang mga araw ko sa engineering ay nagturo sa akin na hanapin
ang mga mahihinang puntos, mga lamat sa isang istruktura na pwedeng magpabagsak dito. Ang kanilang finances ay gumuho at sisiguraduhin kong mararamdaman nila ang bawat lindol. Ang kuwaderno sa kamay ko ay bumigat sa bawat tala, petsa, halaga, account numbers. Isiniksik ko ang bank notice sa bulsa ko, maingat na huwag itong kunutin. Hindi lang ito tungkol sa pera. Tungkol ito sa kontrol. Tungkol sa pagpapakita sa kanila na hindi ako ang relic na akala nila. Itinayo ko ang bahay na ito, ang buhay na ito, at sinubukan nila itong angkinin ng walang laban. Malaking pagkakamali. Isa pang creek. Mas malapit na ngayon, mga yapak, mabagal at mabigat, bumababa sa hagdan, si Ramon. Isinara ko ang kuwaderno, isiniksik ito sa bulsa ko habang ibinalik ko ang mga papel sa kanilang magulong tumpok. Patay ang flashlight at gumalaw ako patungo sa pinto ng kusina. Tahimik ang aking mga bota sa tile. Hinaplos ng kamay ko ang door frame. Malamig ang kahoy sa ilalim ng mga daliri ko. Huminto ako, nakikinig habang huminto ang mga yapak sa labas lang. Tay? Ang boses ni Ramon ay parang may hinala. Hindi ako sumagot. Ang pulso ko ay matatag, ang isip ko ay matalas. Ibinigay nila sa akin ang armas na kailangan ko, nakabalot sa sarili nilang kawalang ingat. Dahan-dahan kong binuksan ang pinto. Tahimik ang mga bisagra mula sa mga taon ng pag-aalaga ko. Madilim ang pasilyo, ang anino ni Ramon ay nakatayo sa dulo. Pumasok ako, hawak ang aking hininga, at naglaho sa mga anino ng bahay na mas kilala ko kaysa kailanman nila. Ang opisina ni Attorney Danilo ay isang matalim na kaibahan sa aking tahanan. Mga salamin na dingding, kulay abo na carpet, ang hangin ay matalim sa amoy ng kape at tinta. Nakaupo ako sa tapat ni Danilo. Ang luma kong coat ay nakasampay sa upuan. Isang folder ng mga tala ay nakabukas sa harap ko. Ang skyline ng Manila ay nakatayo sa labas. Ang mga steel towers nito ay kumikinang sa ilalim ng malamig na araw ng Pasko. Si Danilo, sa isang crisp suit, ay nag-scan sa aking mga nakasulat na numero. Ang kanyang ballpen ay nagkiklik ng may ritmo. Kilala ko siya mula sa mga araw ko sa engineering, noong inaayos namin ang mga kontrata para sa firm. Siya ay matalas, maingat, at hindi nag-aaksaya ng salita. "Sigurado ka ba rito, Thomas?" tanong niya. Mababa ang boses, ang mga mata ay tumingin mula sa pahina. Ito ay isang matapang na hakbang. Tumango ako, matatag ang aking mga kamay sa lamesa. Lumagpas sila sa linya, Danilo. Babawiin ko ang akin. Sumandal siya, tinatapik ang ballpen sa kanyang baba. "Sige, magsimula tayo sa testamento. Gusto mong tanggalin si Ramon?" "Ganap?" "Ganap." Ang salita ay mabigat, pinal. May kirot ng pagkakasala ang tumama sa akin. Si Ramon ay anak ko pa rin. Siya pa rin ang batang minsan ay kumapit sa kamay ko sa perya. Pero wala na ang batang iyon. Pinalitan ng isang lalaking dumura sa mukha ko. Itinulak ko ang isip na iyon, tumuon sa mga papel na inihanda ni Danilo sa harap ko. Ang una ay isang binagong testamento na nagngangalan sa isang lokal na charity bilang aking benepisyaryo. Ang bahay, ang ipon ko, lahat. Hindi makakakita ng dime sina Ramon at Selina. Binasa ko ito ng maingat. Ang lumang ugali ko sa kontrata ay pumasok. Ang bawat clause ay airtight, tulad ng gusto ko. Pumirma ako. Ang kaskas ng ballpen ay isang tahimik na tagumpay. Ang pangalawang dokumento ay isang bank form. I freeze ang joint account. Ginagamit pa rin ni Ramon ang isang relic mula noong tinulungan ko siyang bilhin ang kanyang unang kotse. Hindi niya kailanman sinara, at ngayon, ang katamaran na iyon ay magpapahirap sa kanya. Tiningnan ako ni Danilo, hindi nababasa ang kanyang ekspresyon. "Nagpuputol ka ng malalim, Thomas. Mararamdaman nila ito." "Dapat naisip na nila iyon noon," sabi ko. Kalmado ang boses, pero may gilid ng bakal. Kinuha ko ang telepono ko, dinayal ang bangko. Isang mabilis na pag-uusap, ilang codes, at ang account ay locked. Hindi malalaman ni Ramon hanggang sa sinubukan niyang gamitin iyon at naiisip ko na ang kanyang takot. Lumipat kami sa bahay. Nagmungkahi si Danilo ng isang trust o tiwalang ari na ilalabas ang ari-arian sa abot ni Ramon.
Hindi nila mapipilit ang pagbebenta kung ikaw ang tanging trustee. Paliwanag niya, nagsusulat ng mga tala. At kung sinubukan ka nilang itulak palabas, binibigyan ka nito ng legal na dahilan para manatili. Tumango ako, pumirma kung saan siya tumuro. Ang bahay ay ang huling mog ko, ang isang bagay na itinayo ko na matatag pa rin. Ibinuhos ko ang buhay ko dito, bawat pako, bawat shingle. At hindi ko hahayaang gawin nila itong personal nilang ATM. Ang ballpen ay naramdaman na parang martilyo, tinatakpan ng kanilang kapalaran sa bawat stroke. Inipon ni Danilo ang mga papel, lumambot ang kanyang tono. Ayos ka lang ba, Tomas? Hindi ito madali. Alam ko, tiningnan ko siya, masikip ang pangako. Kailangan ito, ginawa nila ang kanilang pagpili. Hindi siya nagpumilit. Nagkamayan kami at isinuksok ko ang folder sa ilalim ng aking braso. Ang bigat nito ay nagpapatatag sa akin. Pagkaapak ko patungo sa pinto, nag-vibrate ang telepono ko sa bulsa ko. Tiningnan ko ang screen. Pangalan ni Ramon, isang missed call. Bumilis ang pulso ko, pero hindi ako sumagot. Nararamdaman na niya ang pagbabago kahit hindi niya alam kung bakit. Ang sala ay nagniningning sa kislap ng TV. May isang reality show na umaalingaw-ngaw sa background. Si Ramon ay naglalakad, hawak ang telepono niya na parang isang lifeline. Ang liwanag ng screen ay nagpapabato ng mga anino sa kanyang mukha. Si Selena ay nakaupo sa leather couch. Nakakrus ang mga binti. Ang kanyang pagiging kalmado ay isang matalim na kaibahan sa galit ni Ramon. Nakatayo ako sa labas lang, nakatago sa dilim ng kusina. Ang pinto ay bahagyang nakabukas. Ang telepono ko ay nasa kamay ko. Nagre-record ng bawat salita, bawat sigaw. Hindi nila alam na nakikinig ako. Hindi nila alam na gumuho na ang lupa sa ilalim nila. Nakikita mo ba ito? Idiniin ni Ramon ang telepono niya kay Selena. Pumipiyok ang boses niya. Ang mga account ay frozen. Sinubukan kong bayaran ang utang sa kotse at nag-bounce. Tinaasan ni Selena ng kilay. Malamig ang kanyang tono. Kumalma ka, Ramon. Baka glitch lang. Tawagan mo ang bangko. Ginawa ko na. Ibinato niya ang isang magazine sa sahig. Ang mga pahina nito ay nakakalat sa rug. Sabi nila, locked daw ng primary holder. Si tatay iyon, Selena. Ginawa niya ito. Mas lumapit ako sa pinto. Pumuti ang aking mga buko sa paghawak sa telepono. Mabilis na kumilos ang bangko, tulad ng inaasahan ko. Ang galit ni Ramon ay puro, walang filter. Pero ang reaksyon ni Selena ang pinanood ko. Gumagalaw siya. Ang kanyang mga kuko ay nagtatapik sa couch. Ang tatay mo, bakit siya mag-aaksaya ng oras? Dahil siya ay may puot, sigaw ni Ramon, mas mabilis na naglalakad. Nagkulong siya simula noong humingi tayo ng pera para sa repair. Narinig mo siya. Akala niya, pag-aari niya tayo. Kumunot ang labi ni Selena, isang mabagal, kalkuladong ngiti. Kung ganoon, marahil oras na para umalis siya. Masyadong malaki ang bahay na ito para sa kanya pa. Ibebenta natin. Lumipat sa mas magandang lugar, mas moderno. Sumikip ang dibdib ko, pero nanatili akong tahimik. Ang telepono ay matatag. Ibebenta ang bahay ko? Ang itinayo ko kasama si Isabel, kung saan namin pinalaki si Ramon, kung saan umalingaw-ngaw pa rin ang tawa niya sa mga dingding. Hindi lang sila sakim, sila ay walang awa. Pilit kong pinabagal ang paghinga ko, ang isip kong inhinyero ay nagkiklik sa mga salita nila, itinatala ang mga ito. Ang bawat pantig ay ebidensya, panggatong para sa apoy na sinisindihan ko. Huminto si Ramon sa paglalakad, nakayuko ang balikat niya. Akala mo, kaya lang natin siyang palayasin? Lumapit si Selena, mababa ang kanyang boses, parang nagbabalak. Matanda na siya, Ramon. Vulnerable. Sasabihin natin na para sa sarili niyang kabutihan. Humanap tayo ng isang magandang maliit na apartment para sa kanya, sa isang lugar na mura. Mananatili ang bahay sa atin. Fair lang iyon. Fair? Ang salita ay nagliyab, pero hindi ako gumalaw. Ang thumb ko ay nakalutang sa telepono, ang recording ay patuloy sa pagtiking. Nagbabalak sila mismo sa harap ko, walang kamalay-malay sa lambat na humihigpit sa paligid nila. Dahan-dahan akong umatras, tahimik ang aking mga bota sa tile. Ang anino ng pinto ay nagtago sa akin habang tumayo si Selena. Tumawid patungo sa bintana para tingnan ang kandado. Siya ay masinop.
Ibibigay ko sa kanya iyon pero hindi siya sapat na masinop. Nag-vibrate ng mahina ang telepono ko habang na-save ang recording. Ang kanilang mga boses ay nakulong sa alaala nito. Pumasok ako sa kusina, malakas ang tibok ng puso ko, pero malinaw ang isip ko. Akala nila, kaya nila akong daigin, burahin ako sa sarili kong buhay. Pero ibinigay lang nila sa akin ang lahat ng kailangan ko. Ang kanilang plano ay pabigla-bigla, magulo, at nakabatay sa pagmamataas. Gagamitin ko yon. Ibabaling ko yon sa kanila. Hahayaan ang sarili nilang mga salita na humukay ng libingan na akala nila ay akin. Ang pinto ng kusina ay sumara sa likuran ko. Ang tunog ay nilunok ng katahimikan ng bahay. Tumayo ako sa dilim. Ang telepono ay mainit sa kamay ko. Nagbabalak sila ng isang digmaan na hindi nila kayang manalo. At handa na akong umatake. Ang bagong kandado sa pintuan ko ay kumikinang sa ilalim ng ilaw. Ang tanso nitong ibabaw ay nang-uuyam sa akin. Ang susi ko, na luma sa mga taon ng paggamit, ay hindi kasya. Tumayo ako sa stoop, ang hininga ko ay bumalot sa malamig na hangin. Ang mga snowflake ay kumakapit sa mga tupi ng luma kong coat. Ang bahay ko, ay parang bahay na ng iba. Mabilis kumilos sina Ramon at Selena. Mas mabilis kaysa sa inaasahan ko. Ikinabit ko ulit ang susi. Ang metal ay kumaskas ng walang silbi. At isang malamig na buhol ang humigpit sa dibdib ko. Hindi lang sila lumalaban. Sinusubukan nila akong burahin. Umatras ako, tiningnan ang mga bintana. Madilim ang sala, nakasarado ang mga kurtina, pero alam kong nasa loob sila. Baka nagmamalaki. Mas maaga noong araw na iyon, narinig ko ang mga snippet ng kanilang plano mula sa voicemail ng pinsan ko. Kumuha sina Ramon at Selena ng isang abogado. Sinasabing, hindi ako matatag, hindi fit na pamahalaan ang sarili kong mga gawain. Ikinakalat nila ang kwento sa mga kamag-anak. Pinipinturahan akong isang senile na matanda na nawawalan ng kontrol. Ngayon, ang kandado na ito, hindi lang ito isang barrier. Ito ay isang deklarasyon ng digmaan. Inikot ko ang bahay, ang aking mga bota ay kumikiskis sa niebe. Ang gilid na pinto ay locked din. Ang bago nitong deadbolt ay kasing tigas ng harap. Hinaplos ng mga daliri ko ang door frame. Inaalala ang tag-init na pininturahan ko ito kasama si Isabel. Ang tawa niya ay humahalo sa amoy ng sariwang pintura. Masakit ang alaala na iyon, pero itinulak ko iyon pababa. Hindi ako matutulungan ng sentiment ngayon. Kailangan ko ng paraan para makapasok. Kinuha ko ang telepono ko. Ang screen ay kumikinang sa gabi. Ang numero ni Benny ay nasa itaas ng aking mga recent calls. Nagdial ako, pinanatili ang boses ko ng mababa habang nakasandal ako sa garahe. Pinalitan nila ang mga kandado, sabi ko nang sagutin niya. At sinasabi nila sa lahat na baliw ako. Ang tawa ni Benny ay magaspang, hindi na aliw. Matapang na hakbang para sa isang amateur. May plano ka ba? Ginagawa ko, sabi ko nakatingin sa bahay. Hinuhukay nila ang sarili nilang libingan. Kailangan ko lang silang itulak. Huwag kang magpadala sa kanila, paalala niya. Natatakot sila, kaya sila gumagawa ng stunt na ito. Natatakot man o hindi, lumagpas sila sa linya. Ibinalik ko ang telepono sa bulsa ko. Patuloy na nahuhulog ang niebe, tinatakpan ang bakuran sa katahimikan. Ang cafe ay amoy ng sunog na kape at cinnamon. Ang mga mesa nitong kahoy ay magulo sa mga bag ng mga shopper ng Pasko. Nakaupo ako malapit sa bintana, ang aking mga kamay ay nakabalot sa isang basag na mug. Ang usok ay umuusok ng pakurbada. Sa tapat ko, naglaro si Marisa sa kanyang kutsara. Ang kanyang scarf na pula ay isang splash ng kulay laban sa kulay abo na araw. Naging kaibigan siya ni Isabel sa loob ng mga dekada. Isa sa iilan na nagche-check pa rin sa akin pagkatapos ng libing. Ngayon, malaki ang kanyang mga mata sa pag-aalala. Ang kanyang boses ay halos isang bulong habang lumalapit siya. Tomas, may narinig akong kailangan mong malaman, sabi niya. Lumingon na parang may makakarinig. Nagpaplano sina Ramon at Selena ng isang malaking Noche Buena. Inimbitahan nila ang buong pamilya, si Lydia, ang mga pinsan mo, lahat. Magpapahayag sila.
Humigop ako ng kape, pinanatili ang mukha ko na neutral. Anong uri ng anunsyo? Nagatubili si Marisa. Ang kutsara niya ay kumalansing sa tasa niya. Sinasabi nilang hindi ka fit, na nawalan ka na ng kontrol sa bahay, sa finances mo. Gusto nilang ideklara kang incompetent. Gagamitin nila ang hapunan para makumbinsi ang lahat. Ang mga salita ay tumama na parang suntok, pero hindi ako kumilos. Inilapag ko ang mog at sumandal. Ganoon pala ang laro nila. Isang pampublikong pagpapahiya, binihisan bilang pag-aalala para kunin ang lahat sa akin. Naiisip ko iyon, si Ramon na nagtataas ng baso. Ang boses niya ay may peking sinseridad. Si Selena na tumatango, ang ngiti niya ay matalim na parang talim. Maaaring maniwala ang pamilya, lalo na pagkatapos ng mga tsismis na ikinalat nila. Paano mo narinig ito? Tanong ko, kalmado ang aking tono sa kabila ng apoy sa dibdib ko. Binanggit ito ni Lydia, sabi ni Marisa. Mas bumaba ang boses niya. Nag-aalala siya, pero kalahati na siyang nakumbinsi ni Ramon na hindi ka na ikaw. Si Selena ay tumatawag sa lahat, sinasabing, panganib ka sa sarili mo. Napakasama, Tomas. Tumango ako, kinuha ang telepono ko at binuksan ang Notes app. Mabilis gumalaw ang mga thumb ko, itinatala ang mga detalye. Noche Buena, pamilya, anunsyo, guardianship. Ang bawat salita ay isang piraso ng kanilang plano. At binabaligtad ko na ito sa isip ko, naghahanap ng mga lamat. Akala nila, kaya nila akong tambangan, gamitin ang init ng Pasko para itago ang kanilang pagtataksil. Pero binigyan lang nila ako ng isang pagkakataon, isang entablado para baliktarin ang kanilang script. Tiningnan ako ni Marisa, kunot ang noo. Hindi ka nagulat, di ba? Hindi, sabi ko. Isiniksik ang telepono pabalik sa bulsa ko. Ito ang pinaplano nila. Hindi ko lang inaasahan na maglalaro sila ng ganito karumi. Ang silid kainan ay nagniningning sa ilaw ng kandila. Ang amoy ng inihaw na turkey at pine ay humahalo sa hangin. Ang lumang Nara table ay may puting tela, nakahanda sa China ni Isabel. Bawat plato ay isang tahimik na pagkilala sa mas magagandang araw. Napuno ng mga kamag-anak at kaibigan ang mga upuan. Si Lydia, ang mga pinsan ko, ilang kapitbahay, ang kanilang mga mukha ay halo ng pag-asa at pagkabalisa. Si Ramon ay nakatayo sa dulo, may hawak na baso ng alak, ang kanyang ngiti ay kasing kinang ng bagong relo sa kanyang pulso. Si Selena ay nakaupo sa tabi niya, perpekto ang postura, ang kanyang mga mata ay kumikinang sa tahimik na tagumpay. Nakaupo ako sa tapat, nakatiklop ang aking mga kamay. Isang plain folder ang nakatago sa ilalim ng aking upuan. Akala nila, ito na ang kanilang sandali. Nagkakamali sila. Inubo si Ramon, ang silid ay naging tahimik, maliban sa mahinang kislap ng mga tinidor. Salamat sa inyong lahat sa pagdating, simulan niya, malakas ang boses. Practiced. Ang Pasko na ito ay espesyal. Ungkol ito sa pamilya, tungkol sa pag-abante, pero may kailangan tayong tugunan. Pinanood ko siya. Kalmado ang mukha ko. Ang folder sa ilalim ng upuan ko ay naramdaman na mabigat. Binalingan ako ng tingin ni Ramon, isang mabilis na tingin ng panghahamak ang dumaan sa kanyang mukha. Itinaas niya ang kanyang baso, tumigas ang kanyang tono. Tay, napag-usapan na natin ito. Hindi ka na maayos. Ang bahay na ito, ang buhay na ito, ay masyado na para sa iyo. Nagbotohan kami bilang isang pamilya, hindi ka na bahagi nito. Oras na para umalis ka. Isang malaking hininga ang bumalong sa silid. Ang kamay ni Lydia ay lumipad sa kanyang bibig at ang pinsan kong si Tom ay lumapit, nakakunot ang noo. Lumawak ang ngiti ni Selena, manipis at matalim, habang tumango siya bilang pagsang-ayon. Gumagalaw ang mga bisita, ang mga bulong ay bumabasag sa katahimikan. Ang kanilang mga mata ay tumitingin kina Ramon at sa akin. Narinig nila ang mga tsismis, ang mga kasinungalingan ni Ramon tungkol sa aking kawalang tatag. At ngayon, naghihintay sila ng aking pagbagsak. Tumayo ako, mabagal at sinadya, kumaskas ang upuan ko sa sahig. Lahat ng mata ay nasa akin, ang hangin ay makapal sa pag-asa. Ganoon ba, Ramon? Sabi ko. Matatag ang boses ko, halos malambot. Nagpasya ka na, tapos na ako. Ngumiti siya, lumakas ang loob.
Para sa sarili mong kabutihan iyan, Tay. Magpapasalamat ka sa amin sa huli. Kinuha ko ang folder sa ilalim ng upuan. Ang takip nitong plane ay humila ng mga kuryusong tingin, pero ang kumpiyansa ni Ramon ay hindi nanghina. Kung ganoon, heto ang regalo ko bago ako umalis, sabi ko. Magaan ang tono, pero may gilid ng bakal. Buksan mo. Nagatubili si Ramon na wala ang kanyang ngiti. Kinuha niya ang folder, ang kanyang mga daliri ay humaplos sa papel na parang maaari itong magsunog. Tahimik na ang silid ngayon, ang mga kandila ay kumikislap, nagpapabato ng mga anino sa kanyang mukha. Binuksan niya iyon, ang kanyang mga mata ay nag-scan sa unang pahina. Isang eviction notice, matapang at hindi mapipigilan para sa kanya at kay Selena. Hingal siya, nanginginig ang kamay niya habang binabalik niya ang susunod na dokumento. Isang court order na i-freeze ang kanilang mga account na sinundan ng isang detalyadong listahan ng kanilang mga utang, ang kanilang mga kasinungalingan, ang kanilang recorded plot na dayain ako. Ano ito? Sigaw niya, pumipiyok ang boses. Dumulas ang folder, kumalat ang mga papel sa lamesa, bumagsak malapit sa turkey platter. Hindi mo ito pwedeng gawin. Nagawa ko na, sabi ko. Nakatutok ang tingin ko sa kanya. Akala mo, kaya mong kunin ang bahay ko, ang buhay ko, at tawagin itong iyo. Basahin mo ang iba. Nandoon ang lahat. Ang mga utang mo, ang mga plano mo, ang mga salita mo. Kinuha ni Selena ang isang papel, namutla ang kanyang mukha habang nagbabasa. Ito ay kasinungalingan, sigaw niya. Pero nanginginig ang boses niya. Gumuho ang kanyang composure. Lumapit ang mga bisita, nagbabasa sa balikat niya, ang kanilang mga bulong ay naging ugong ng gulat. Tumayo si Lydia, kinuha ang isang pahina, malaki ang kanyang mga mata habang nakikita niya ang totoo. Mga screenshot ng texts ni Selena, ang recording transcript, ang mga bank notices. Ramon, totoo ba ito? Tanong ni Lydia. Matalim ang kanyang boses. Sinubukan mong ibenta ang bahay niya? Nautal siya. Bumagsak ang baso niya sa lamesa. Tumapon ang alak sa tela. Hindi iyon. Hindi ganyan ang tingin ninyo. Umatras ako, hinahayaan ang kaguluhan na umikot. Ang folder ay ang armas ko at tumama ito ng totoo. Ang silid kainan ay isang bagyo ng mga boses. Si Ramon ay nakayuko sa kanyang upuan. Ang kanyang mga kamay ay nakahawak sa kanyang ulo. Ang eviction notice ay nakakunot sa kanyang kamao. Si Selena ay nakatayo. Namumula ang kanyang mukha. Ang kanyang mga kuko ay nakabaon sa isang napkin habang sinubukan niyang sagipin ang kanyang gumuguhong fasad. Ramon, ipaliwanag mo ito! Hiling ni Lydia. Iwinawagayway ang isang bank statement. Ang kanyang boses ay tumatagos sa ingay. Sinabi mo sa amin na nawawala na sa sarili si Thomas, pero ito ay nagsasabi na plano mong ibenta ang bahay niya. Tumayo ang ulo ni Ramon, ligaw ang kanyang mga mata. Hindi totoo, binabaluktot niya ang lahat. Sinusubukan namin siyang tulungan. Tulungan? Tumahol ang pinsan kong si Tom, kinuha ang isang papel mula sa lamesa. Ito ay isang recording ng pagpaplano ninyong sipain siya palabas. Tinawag mo siyang pabigat. Lumapit si Selena, pilit ang kanyang ngiti, nanginginig ang kanyang boses. Lahat, pakikalma. May misunderstanding lang. Gusto lang namin ang pinakamahusay para kay Tomas. Pinakamahusay? Si Marisa, ang matandang kaibigan ni Isabel. Tumayo, tumuro kay Selena. Nagsinungaling kayo sa amin. Nagpakalat kayo ng tsismis, sinabing baliw siya. Para lang nakawin ang bahay niya. Sumabog ang silid. Ang mga bisita ay gumagalaw na ngayon. Ang ilan ay patungo sa pinto. Ang kanilang mga coat ay nasa kamay na. Si Tom ay nagtapon ng isang papel sa lamesa, bumulong tungkol sa kahihiyan. Si Lydia ay sumunod, huminto para tingnan ako. Malambot ang kanyang mga mata sa paghingi ng tawad. Dapat alam ko na, Tomas, sabi niya ng mahina. Patawad. Tumango ako, walang sinasabi. Ang mga tawad ay hindi na mahalaga ngayon. Ang katotohanan ay lumabas na. Ang balikat ni Ramon ay nanginginig. Ang kanyang boses ay tumataas sa isang pagsusumamo.
Tay, hindi mo kami pwedeng itapon palabas. Bahay din namin ito. Akin iyon, sabi ko, pinalang aking mga salita. Lagi. Lumingon ako, naglakad patungo sa sala. Ang ingay ay nawawala sa likuran ko. Pumiyok ang boses ni Selena. Tinawag ako, pero hindi ako huminto. Ang pinto ng silid kainan ay sumara. Nilunok ang kanilang mga pakiusap. Tumayo ako sa dilim. Ang kislap ng mga ilaw ng Pasko ay tumagos sa bintana, nagpapabato ng mga malambot na pattern sa sahig. Ang mga larawan ng pamilya sa dingding ay nanood sa akin, ang ngiti ni Isabel, isang mahinang eko ng nawala namin. Inayos ko ang isa, ang aking mga daliri ay nanatili sa frame. Sa labas, sumara ang mga pinto ng kotse, nagsimula ang mga makina habang umalis ang mga bisita. Ang bahay ay naging tahimik, ang bagyo ay humupa. Sina Ramon at Selena ay nandoon pa rin, nagmamakaawa, nakikipag-bargain, pero tapos na. Itinayo nila ang kanilang bitag at ibinalik ko iyon sa kanila. Ang pinto ay umikot, pagkatapos ay sumara ng malakas, ang tunog ay matalim sa katahimikan. Hindi ako lumingon, ginawa na nila ang kanilang kama, ngayon hihiga sila doon. Ang bago kong apartment ay maliit, ang mga dingding nito ay hindi pa pamilyar, pero ang malawak na bintana ay nag-aalok ng tanawin ng skyline ng Maynila. Ang mga ilaw nito ay kumukurap sa nahuhulog na niyebe. Nakaupo ako sa isang simpleng mesa, isang lampara lang ang nagbibigay ng mainit na kislap sa isang blangko na papel. Ang ballpen sa kamay ko ay mabigat, hindi sa tinta, kundi sa bigat ng kailangan kong sabihin. Ang mga kahon ay nakahanay sa silid, ang ilan ay hindi pa na-unpack. Ang iba ay may hawak ng mga piraso ng isang buhay na iniwan ko. Isang larawan ni Isabel ang nakalagay sa isang shelf. Ang kanyang ngiti ay nagpapatatag sa akin habang nagsimula akong magsulat. Ang bahay ay wala na, nabenta sa magandang presyo sa isang batang pamilya na pupunuin iyon ng mga bagong alaala. Umalis ako na may sapat na para magsimula ulit dito sa tahimik na lugar na ito. Ang pagbebenta ay mabilis, ang paperwork ay pinal. Ang bawat pirma ay isang hakbang patungo sa kalayaan. Sina Ramon at Selena ay naglaho pagkatapos ng Noche Buena na iyon. Ang kanilang mga gamit ay inalis bago ang deadline ng eviction notice. Wala na akong narinig sa kanila simula noon at hindi ko inaasahan na makarinig pa. Ang ilang tulay ay nasunog ng malinis. Idiniin ko ang ballpen sa papel. Ang mga salita ay dahan-dahang lumabas. Ramon, isinulat ko. Matatag ang aking sulat kamay sa kabila ng kirot sa dibdib ko. Gumugol ako ng mga taon sa pagtataka kung saan ako nagkamali. Ano ang kaya kong gawin para mapanatili kang malapit? Pero pinili mo ang iyong landas at kailangan kong piliin ang sa akin. Pinapatawad kita. Hindi dahil karapat-dapat ka, kundi dahil kailangan kong mag-abante. Ito na ang paalam. Ang mga salita ay simple, pero dinala nila ang lahat. Ang pag-ibig na minsan ay mayroon ako. Ang pagtataksil na bumali dito. Ang kapayapaan na inaangkin ko ngayon. Tinitiklob ko ang sulat, isinuksok ito sa isang plain envelope. Hinaplos ng mga daliri ko ang papel habang inilalagay ko ito sa mesa. Ang pagpapatawad ay hindi para sa kanila. Ito ay para sa akin, isang paraan para tanggalin ang huling bahagi ng kanilang bigat. Matagal ko na silang dinala. Sa labas, ang niyebe ay nahuhulog ng mabagal. Ang bawat flake ay isang maliit na kislap sa dilim. Kinuha ko ang coat ko, ang sobre ay kumunot habang isinusuot ko iyon. Kaya umupo ako ngayon dito. Sa bago kong apartment, hindi na ako nag-iisa, hindi na ako relic nila. Ang bahay, nabenta na. Tapos na ang gulo, pero may paalam pa akong kailangan sabihin. Isang sulat. Ibinigay ko ang lahat kay Ramon, ang pag-ibig ko, ang dangal ko. Pero pinili niya ang kasakiman, kaya isusulat ko ito. Isang paraan para magpatawad. Hindi para sa kanya, kundi para sa peace of mind ko. Maglalakad ako sa labas. Ibibigay ko ang sulat na ito sa koreo. Hahayaan kong dalhin ng niebe ang mga salita ko. Hindi na ako biktima. Kung nagustuhan mo ang kwento ko, paki-like at subscribe. Para sa susunod na kabanata, i-click mo lang ang box sa tabi. Salamat mga kaibigan.